I don't think we will have a country by 2020. Oh my God. Oh, diktadura na. Hindi kami. Hindi ang mga Duterte ang problema. Ng bayan. Ang mga ngagba. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Bukas mga kababayan, magwawala nito si Claire Castro. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan. Correct. Doon sa ating bayan. Correct. Nakikita nyo yan. Dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Oo. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating Tama. bayan. Tama. Hindi siya, we should not be proud that we are exporting our country, manpower, our workforce abroad. Dahil, wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil reflection ang isang bansa, yan. dapat meron siyang oportunidad na binibigay nawala opportunity sa Pilipinas. Mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing. Wala. Decent order. Ang pangako 1 million per year, wala. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi niyo yan nakikita doon. Sa ibang bansa mga kababayan, walang ayuda. Tayo lang yung nakakakita. Yung Pilipinas, nakaupo doon, hindi nila nakikita. Oh, hindi nakikita na nakaupo. Bulag, pipi at bingi. Mga bangag. Ay, ako. Alam nyo, madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, ay meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita. Parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin. Oo nga. Para sa mga anak. Isama nyo kami! Lagi yung nagsasabi sa akin, tumakbo ka sa 2028. I don't think we will have a country by 2028. Oh my God! Oh, diktadura na. Oh. Plano nila ipa-impeach si Sara Duterte mga kababayan eh. Paano kung magtatagumpay sila sa pagpapa-impeach ni VP Sara Duterte? Talagang wala na tayong bansa mga kababayan na matino. Ang Pilipinas baka iba na ang pangalan. I-exact ang responsibility dyan sa gobyerno na ibigay nila kung ano yung karapat-dapat para sa ating bayan. Dahil kung meron man ang okay sa kanila na pumunta sa ibang bayan, meron ding mga tulad namin na ayaw namin kahit anong mangyari umalis sa Pilipinas. Dahil gusto namin doon magpamilya, doon palakihin ang aming mga anak. Oo nga mga kababayan, no? Kaya dapat, mga ibang bayan man lang, dapat tourist meron lang. tayong nakikita. Yan dapat. Kung ano yung pero no choice para sa isang bayan. At alam nyo yon kasi nakikita nyo yan. Kasi nakaikot na kayo sa iba't ibang bansa. Walang opportunity sa Pilipinas eh. Bumbong pisot! Ano ang gagawin? Patuloy na ipanawagan sigaw ng mga tao. Na iuwi ninyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bring him home! 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 May taga-stop. May taga-stop. Patuloy natin na iin sa gobyerno, sa administrasyon na ibigay ninyo ang serbisyo at kaunlaran
na karapat-dapat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Ang nakakapagtaka mga kababayan, ang sabi ni Bangag mga kababayan, maunlad dalo tayo tapos panibigay ayuda dahil marami pa na mahihirap. Oh, Diyos niyo. Parang kabakliktaran. Ano daw sabi ng mga tao? Marcos Ngagba. Sa kagahi, sa ako ang bagtak ni Ma'am, di naging ko karan. Run, Sarah, run! Nagpulong yung ko, Ma'am, na dili ko mahulog. Hindi na siya makakatakbo dahil, tumigas na ang kanyang, paa. Yung akin pong mga pagpapasalamat. Una po, kanina meron na akong mga pagpapasalamat opening sa Diyos, sa ating host government, sa police, sa local police. Sana makita yan ng ICC, no? Sa inyo, sa oras ninyo. Ang aking mga pagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa aking opisina, ang Office of the Vice President. Bakit hindi nakapasok si Pulong dyan sa Netherlands? Di ba may travel authority na siya? Sara Sa ano? Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! O, papasok na naman yung lalaki siguro niyan. Yung taga-stop. May taga-stop eh. Malakas ang loob ko. Run, Sarah, run! Nandyan kayong lahat. Kanina, noong papasok ako dito, marami ang nagsabi, be strong, be courageous. I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal. Kailangan natin mapakita ng suporta, mga kababayan. Ang nararamdaman ko. Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, dako kayo may utang ang kabubuton kaninyong tanan. Ang laki daw ng utang na loob niya, mga Duterte, sa mga tao na makaserbisyo sa inyo. Ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin. Thank you. Pinapababa na. Hindi pa nga tapos. Duterte! 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 Claire Castro. Magwawala na naman nito si Claire Castro. Huwag ninyong kalimutan, ayaw ninyong kalimti ang kausa. Huwag ninyong kalimutan ang laban. Laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Para sa bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay po kayo. Duterte! Duterte! Oh, nakapatong sa upuan ni Sam. Careful. In behalf of the Filipino migrant, ma'am, salamat po. Malaki po ang pagpunta nyo dito. It's an inspiration for all of us. Am I right? Ang daming tao, mga kababayan, libo-libo. Ang kantahan natin si Tatay Digong ng Happy Birthday with Ma'am Sara, okay? Sa 28 pa. 1, 2, ready, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kawawa si Tatay Digong. Gusto nang lumabas, mga kababayan. Tatay Digong. Nagmumukmuk sa kwarto, sa selda. Hindi naman selda dahil wala namang rehas. Tatay Digong, we sa kanyang love you. kwarto.
We love you, Tatay Digong.